Good afternoon, everyone. My name is Princess K.M. Sanchez, and this is my topic. I will discuss about group dynamics and collaboration, learning in adult education. Objectives: understand the concept of group dynamics, explore collaborate learning principles, highlights and importance of group dynamics in adult education, identify strategies and fostering collaboration among adult learners. Introduction. Definition of group dynamics. Interactions and process that influence behavior in a group. Dito po ay ito po ay ang pagkakatotoo sa pamamagitan ng pagsama-sama ng matalino ng talino at pagtutulungan. The next is definition of collaborative learning. Learning through joint intellectual efforts and teamwork. Dito naman ay pinapalakas nila ang pag-aaral kasama ng mga ibang peer learning. Kumbaga nagtutulong-tulungan sila. Importance in adult education. Encourage peer learning. Fosters critical thinking and problem solving. Dito naman ay pinag-igting ang kakayahang mag-isip sila ng critical at ito ay kanilang lulutasin ang mga problema. Dito naman sa elements of group dynamics patterns. Group role, leader, facilitator, participants. Dito naman po sa leader ay sila po yung namumuno at nag-aayos ng direksyon ng grupo. Ito naman pong facilitator is sila po yung tagapagpadaloy and tagapagpadaloy ng tinutulungan ang grupo sa maayos na daloy ng diskusyon. At ito naman po sa kalahok or participant ay sila po yung mga miyembro ng nagbibigay ng opinion, ideya at suporta sa mga gawain. Discussion making process. Ito naman ay ang pagkolekta ng mga ideya mula sa lahat ng miyembro. Ito po ang discussion making process. Conflict resolution strategies. Ito naman ay nagdidiskusyon para suriin ang bawat mungkahi. At ito naman pong group cohesion ay ang pagboboto o pagkakaroon ng consensus para sa final na desisyon. Importance of group dynamics in adult education. Encourage active participation. Promote critical thinking and problem solving. Enhance motivation and engagement. Helps learning apply theoretical concepts in real world scenarios. Ito naman daw ay ang mga paraan sa mga ganitong paraan
nahuhubog ang mga kakayahan ng mga bawat isa ng miyembro na mag-isip ng ay wala na. Dito naman sa ano yun? Dito po sa importance of group dynamics in adult education, encourage active participation. Ito naman po ay ang maayos na dynamika ng grupo ay nakapagpapalago ang isang positibong kapaligiran sa pagkatuto ng mga mahalaga sa edukasyon ng mga nakakatanda. At dito naman sa promotes critical thinking and problem solving. Sa gantong paraan daw ay nahuhubog ang kakayahan sa bawat membro ng mag-isip ng kritikal na lumutas sa suliranin na mahalaga at sa tagumpay ng pag-aaral at gawain sa totoong buhay. Dito naman sa enhance motivation and engagement. Ang magandang dinamika ng grupo na ito ay mahalaga upang panatilihin natin motibo at aktibo ang bawat miyembro sa kanilang mga gawain. At itong help learners apply theoretical concepts in real world scenarios. Ang dinamika ng grupo ng magiging tuloy upang ang konseptong theoretical ay magamit at maitupad ng epektibo sa totoong buhay. At dito naman, what is the collaborative learning? Definition: a learning approach where individuals work together to achieve shared objectives. Ang ganitong ang pag-aaral daw ay hindi lamang nakatutulong sa pagkatuto ng bawat isa, kundi ito daw ay pati sa pagkakabuo ng samahan at husay ng pakikisalamuha. Key principles: shared responsibility, equal participation, focus on mutual understanding. Dito naman sa shared responsibility ay tumutukoy sa ideya ng mga bawat miyembro sa grupo ay may pantay-pantay na responsibilidad at tagumpay ng grupo. Lahat ay maibahagi ang mga gawain at layunin at hindi lamang isang tao ang dapat magdala ng buong trabaho. Dito naman po sa equal participation ay nangangahulugang ang bawat isa ay may aktibong papel at pagkakataon na makilahok sa lahat ng aspeto ng proseso ng pagkatuto. Walang miyembro ang ipinagkakait ng pagkakataon upang magbigay ng opinyon, ideya, o magtrabaho sa mga gawaing grupo. Naman pong focus on mutual understanding ay nangangahulugang ang bawat isa ay may aktibong papel at pagkakataon na makilahok sa lahat ng aspeto ng proseso ng pagkatuto. Dito naman po sa benefits
of collaborative learning for adults. Leverage diverse perspective and experience. Improve communication and interpersonal skills. Encourage peer-to-peer learning. Fosters a sense of community. Enhance retention and application of knowledge. Ito daw po, ang lahat ng to ay ang prinsipyo ng pinagsamang pananagutan pantay ng paglahok at pagkakaunawaan ay mahalaga sa isang epektibong grupo na nagtutulungan upang makamit ang kanilang layunin. The next is challenge and group dynamics and collaboration, equal participation. Conflicts or misunderstanding, difference in learning style and pace, look of clear goals or structure, resistance to group work. Ito ay ang mga aspetong ito ay nagpapaunlad sa samahan ng grupo at nakakatulong sa mas malalim na pagkatuto at personal na pag-unlad. Dito naman po sa strategies to enhance group dynamics. Design engaging real-world tasks. Use diverse group compositions. Incorporate technology for remote collaboration. Regular assess group process and individual collaboration. Encourage reflective practices. Dito naman daw po ay ang Dito naman daw po ay ang mga hakbang na ito ay nagbibigay ng pagkakataon na mapabuti ng kooperasyon sa grupo at ang pagkatutos ng bawat miyembro. The conclusion is conclusion of my topic is group dynamics and collaboration are essentials for effective adult education. They foster engagement, critical thinking, and interpersonal skills. With proper strategies and tools, educations can create dynamic and collaborate learning environments. And that's all. Thank you po, sir.